ng Mateo chapter 26. Ito po yung pangyayari ng Panginoon Jesucristo bago po siya maipagkanulo ni Judas. Siya ay tunay na pumunta sa bundok ng Olibo, sa hardin ng Gethsemane, at doon po ay nanalangin. Ang tagpupong ito ay magtuturo po sa atin mga bagay upang maging gabay po natin sa ating pananalangin. Ang kahulihan na verse na gusto kong ibahagi sa inyo sa kasaysayang ito, sa verse 44, 26:44 na aklat ng Mateo. So he left them, went away again, and prayed the third time, saying the same words. 3 beses nagpabalik-balik ang Panginoong Jesucristo. Binabalikan niya yung mga disipulo, binabalikan niya yung kanyang 3 pangunahing disipulo, si Pedro, si Juan, at si Santiago. Natatagpuan niya na nakakatulog. Hindi matagalan ang effort ng pananalangin. No, kaya nga ang sabi ng Panginoon Jesucristo, mahina ang laman, ngunit ang espiritu ay kinakailangan manguna, magwagi sa laman, upang patuloy silang hikayatin na sila ay patuloy na manalangin. Isang pananalangin nagpapakita na dapat nating ginagawa. Ang pananalangin natin sa harapan ng Diyos, na maya't maya ay sinasabi natin ang mga bagay, 2 taon na po nating ipinapanalangin natin. Madalas ipinapanalangin din natin ang nangyayari dyan sa gera ng iba't ibang mga bansa, hindi lamang sa Ukraine at Russia, yung gera na habang ngayon ay mayroon ng Israel, maging ang iba pang mga lugar, no, at ang iba't iba pang mga sakuna na nararanasan ng buong mundo at iba't ibang mga bagay. Nais natin ang mga bagay na ito ay matigil. Ang Panginoon Jesucristo, inuulit-ulit niya rin ang panalangin. 3 beses na nagpapakita ang Diyos, pabalik-balik, yun din ang kanyang ipinapanalangin. Ang pagiging makulit natin sa Panginoon ay hindi nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya, ngunit ipinapakita nito ang pagiging sincero natin. Ipinapakita nito na laman ng ating puso at ating isipan ang isang bagay na hinihingi natin sa Panginoon hanggang sa tuluyan na tayo ay dinggin ng Panginoon. We have to pray persistently. Ang sabi ng Colossians 4:2, pati na Ephesians 6:18, pray persistently. May isa pong parabola sa banal na kasulatan na matatagpuan po natin, at ito po ay yung the parable of the persistent woman. Alam niyo po ba ang kasaysayan niyan? Babae na talaga namang masigasig at paulit-ulit na lumalapit sa isang hukom na hindi just, na isang hindi makatarungang hukom. Ulit-ulit din siyang pabalik-balik na nire-request niya yung kanyang katarungan na nais niyang makamit. At sabi ng banal na kasulatan, sa kakukulit, sa pagiging persistent ng babaeng ito, ay tinugon siya noong hindi makatarungang judge. Kung papaanong ang hindi makatarungang judge sa parable of the persistent woman ay dininig siya dahil napaka-persistent niya, masigasig, mapursigi sa kanyang hinihingi. Ang ating Ama, ang Panginoon Jesucristo, ay tunay na makatarungang Diyos. At dahil siya ay makatarungan, higit na diringgin niya ang mga panalangin na maya't maya ay ating binabanggit sa Diyos. Dahil ito ang laman ng ating puso, ito ang laman ng ating isip, at sinasabi natin sa Panginoon na tayo ay nakakapanalangin kamukha ng panalangin ng Panginoong Jesucristo. Ang buhay natin sa Panginoon at isang panalangin may porsigido tayo na makuha natin ang tugon ng Panginoon. With this, I bless you with His words in the name of the Lord Jesus. Go, go, go.